Dahan-dahan kong inayos ang pagkakaanggulo ng pilak na kutsara sa tabi ng porselanang plato. Ang bawat lukot sa puting telon ng mesa ay maingat kong hinagod, tinitiyak na ang rangya ng hapag na ito ay karapat-dapat sa pangalang De La Vega. Ngunit bago ko pa mailagay ang huling dekorasyon, isang tinig ang bumasag sa katahimikan ng malawak na dining hall. "Yaya, alisin mo o platon yan. Hindi rito uupo si Elena sa tabi ni Alvaro." Napatigil ang aking kamay. Ngunit hindi ako lumingon. Alam ko ang boses na iyon. Kay Doña Imelda, ang aking biyenan. Sumunod ang yabag ng mga mamahaling takong at sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang aking asawang si Alvaro na pumasok, inaalalayan sa baywang ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida, si Isabela. "Mommy, what are you doing?" Mahina at tila walang silbing tanong ni Alvaro, nutan ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin. "I'm just putting people in their proper places, Alvaro," sagot ni Doña Imelda na may halong talim. Hinarap niya ako, ang kanyang muka ay puno ng mapang-aping awtoridad. "Elena, let's be practical. Si Isabela ang kailangan ni Alvaro sa tabi niya tonight. She's a bank heiress. Ang presensya niya rito ay kailangan para sa imahe ng pamilya sa harap ng mga investors natin mamaya. You're just the foundation manager. Mas mapapakinabangan ka sa kusina, tinitiyak na maayos ang daloy ng pagkain." Isang mabigat na katahimikan ang bumalat sa silid. Kung ito ang lumang Elena, marahil ay nangatal na ang aking labi at nagmakaawa ako ng kahit katiting na respeto. Ngunit sa sandaling yon, habang tinitignan ko ang kamay ni Alvaro na nakasampa sa balakang ng ibang babae sa loob mismo ng aming tahanan, may kung anong bahagi ng aking pagkatao ang tuluyang namatay, at isang bago, mas matigas na Elena ang isinilang. "Elena, don't be so dramatic," singit ni Alvaro. Sa wakas ay tumingin din sa akin pero puno ng pagkairita. "It's just for tonight. Isabela is helping us secure a multi-billion loan. Huwag mong pairalin ang selos mo. Hindi yan makakatulong sa negosyo. Go upstairs or help the staff. After all, you're good at being useful." Useful. Ang 7 taon ko bilang asawa, ang 7 taon ko bilang utak sa likod ng kanilang tagumpay sa foundation, ay ibinuod lang niya sa isang salita. Tumingin ako kay Isabela, na may mapang-uyam na ng iti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng aking asawa. Isang malalim na hininga ang aking kinuha. Ramdam ko ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ito mabilis o balisa. Ito ay matatag. Malamig. "I see," maikli kong sagot. Ang aking tinig ay hindi ng inig. Ito ay kasing talas ng kristal. "Ang aking upuan ay para sa imahe ng pamilya at ang aking trabaho ay tiyaking maayos ang lahat." "Exactly! Mabuti naman at natahahan ka na," pagmamalaki ni Doña Imelda, sabay baling sa katulong. "Yaya, bilisan mo! Iligpit mo na yan!" Pinanood ko ang katulong na nanginginig ang mga kamay habang inaalis ang aking plato. Ang bawat kalansing ng porselana ay tila isang babala sa kanilang lahat, ngunit masyado silang kampante para makinig. Dahan-dahan kong hinubad ang aking suot na silk apron. Tinupi ko ito ng may katumpakan at ipinatong sa bakanting upuan na dati ay sa akin. Tumingin ako diretsyo sa mga mata ni Alvaro. Wala siyang nakitang luha roon. Wala siyang nakitang pagsisisi. "You're right, Alvaro. I should focus on what I'm truly good at," sabi ko habang isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Isang ngiting hindi nila kailanman nakita sa akin. "Mag-enjoy kayo sa inyong Noche Buena. Tiyakin niyo lang na malunok niyo ang bawat subo ng pagkaing inihanda ko. Dahil ito na ang huling pagkakataong matitikman niyo ang bunga ng aking pagpapagal." "Anong ibig mong sabihin?" kunot nung tanong ni Imelda. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking clutch bag na nakapatong sa side table. Sa loob nito ay ang itim na envelope na ilang linggo ko nang inihanda. Hindi ko ito ibibigay ngayon. Hindi pa. Mas gusto kong panuurin silang magdiwang sa ibabaw ng mabuhay na tulay na malapit ko ng gibain. Tumalikod ako at naglakad palayo.
Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Hindi ako dumiretso sa kusina. Hindi rin ako pumanhik sa itaas para magmukmok. Paglabas ko sa dining hall, tinukot ko ang aking cellphone. Mabilis kong pinindot ang isang numero. "Atu Marcelo." Malamig kong bungad nang sagutin ang tawag. Ituloy ang plano. Ngayon na. I-freeze ang lahat ng corporate accounts na nasa ilalim ng pangalan ko. At ang security code sa foundation? Palitan mo na. Ngayon din. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng mansyon, narinig ko ang tawanan ni na Alvaro at Isabela mula sa malayo. Ang tunog ng kanilang saya ay tila musika sa aking pandinig. Dahil alam ko, sa sandaling magbukas ang bangko, bukas ng umaga, ang tanging maririnig ko mula sa kanila ay ang kanilang mga pagsusumamo. Huminto ako sa tapat ng pinto ni Don Rafael, ang tanging taong marunong rumespeto sa akin sa bahay na ito. Alam kong gising siya. Alam kong nakikinig siya. "Elena?" Ang mahinang boses ng matanda mula sa loob. "Tapos na ang pagtitiis ko, Papa." Bulong ko sa pinto. "Oras na para bawiin ang korona na ako naman ang bumili." Paalis na sana ako nang makita ko ang isang figura sa dulo ng pasilyo. Ang driver ni Alvaro na may dalang isang maliit na box. Isang box na may tatak ng isang sikat na jewelry store. Isang regalo para kay Isabela? O isang suhol para sa akin? Mumiti ako sa dilim. Anuman ang laman niyon, huli na ang lahat. Ang babaeng kaya nilang bayaran ng alahas ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng sisira sa kanilang imperyo. Ang bawat gamit na inilalagay ko sa loob ng maleta ay tila isang piraso ng aking buhay na binabawi ko mula sa impyeronong ito. Maingat, maayos, at walang ingay. Sa bawat tupi ng aking mga damit, nararamdaman ko ang bigat ng 7 taon. 7 taon ng pagtango, pag-unawa, at pagpapakumbaba. Ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghuhugas sa dumi ng aking katangahan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng aking silid nang walang pasabi. Ang tunog ng pagtama ng hawakan ng pinto sa dingding ay sapat na upang malaman ko kung sino ang nangahas na pumasok. Hindi ko itinigil ang aking ginagawa. Hindi ko rin siya binigyan ng kahit isang sulyap. "Elena, what is this nonsense?" Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pagkayamot. Tila ba ako ay isang batang naglulunsad ng walang kwentang pag-aalsa? Inihagis niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking kama sa mismang tapat ng aking maleta. "Huwag kang umakto na parang ikaw ang biktima rito. May mas malaki tayong problema kaysa sa pag-iinarte mo sa hapag kanina." Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong blusa. Tumingin ako sa folder. Alam ko na kung ano ang laman yon bago ko pa man buksan, ang mga peking audit report. Ang mga dokumentong magtuturo sa akin bilang may sala sa nawawalang pondo ng foundation. Pondo na sa katunayan ay napunta sa mga luho niya at sa mga talunang investment ni Alvaro. "Pirman mo yan," utos niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng gaslighting. "Tanggapin mo na nagkaroon ng pagkakamali sa accounting sa ilalim ng pamamahala mo. We will settle it quietly. Hindi ka naman namin ipapakulong, basta pirmahan mo lang ang pag-amin na ito para maklear ang pangalan ng pamilya de la Vega sa harap ng mga audit partners natin." Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi isang tawa ng isang taong sa wakas ay nakakita sa katusuhan ng kanyang kaaway. "Pirmahan? Doña Imelda, gusto niyo akong maging sacrificial lamb para sa mga kasalanan ng anak niyo?" "Elena, be realistic." Single niya, humakbang siya palapit at dinuru ako. "Saan ka ba galing bago ka pinakasala ni Alvaro? Isang hamak na scholar. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan, ng damit, ng buhay mayaman. Ito na ang oras para bayaran mo ang utang na loob mo. Isipin mo ang reputasyon ni Alvaro. Isipin mo ang hinaharap ng kumpanya. You owe us everything." Utang na loob. Ang paboritong sandata ng mga mapanupil. Sa loob ng 7 taon, ang mga salitang ito ang naging tanikala sa aking mga paa. Pero ngayon,
Habang tinititigan ko ang nanlilisik na mga mata ng matandang babaeng ito, ang tanikalang yon ay tila naging abo. I owe you everything? Seryoso kong tanong habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Sino ang nagtrabaho ng 18 oras sa isang araw para isalba ang foundation noong muntek na itong mabangkarot dahil sa sugal ni Alvaro? Sino ang humarap sa mga investors para kumbinsihin silang wag bawiin ang kanilang mga pondo? Ako, Doña Imelda. Ako ang nagbigay ng danggal sa pangalang De La Vega na kayo mismo ang sumisira. Sa loob ng 7 taon, ako ang nagpapakain sa inyo ng katotohanang ayaw ninyong tanggapin, na kung wala ako, matagal na kayong pulube. Namutla ang muka ni Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Hindi dahil sa mali ako, kundi dahil sa unang pagkakataon ay may nangahas na sabihin ang katotohanan sa kanyang muka. You ungrateful but... Pagupa niya matapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ko ang fountain pen sa gilid ng mesa. Akala niya ay pipirma ako. Nakita ko ang panandaliang ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na ilagay ang aking pirma sa ilalim ng Confession of Liability, mabilis kong isinulat ang isang malaking salita sa bawat pahina ng dokumento. Rejected. Huwag niyo akong subukan, Doña Imelda. Bulong ko. Ang aking boses ay tila isang babala mula sa kailalian ng yelo. Hindi lang audit report ang hawak ko. Hawak ko ang bawat resibo ng mga alahas na binili niyo gamit ang donasyon ng foundation. Hawak ko ang bawat transaction record ni Alvaro sa mga kasino sa Macau. Kung gusto niyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo. Inihagis ko ang pen pabalik sa folder. Ang tunog niyon sa ibabaw ng papel ay tila hatol ng isang hukom. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na ito ay tila naging napakabigat, isang simbolong sumasakal sa aking pagkatao. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng folder, sa gitna mismo ng salitang rejected. Ibigay niyo ito kay Alvaro? Sabi ko nang may kasamang huling sulyap ng awa. Ibigay niyo sa kanya para may maidagdag siya sa pambayad niya sa mga utang niya dahil simula sa gabing ito, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang minuto ng aking buhay, akmang kukunin ko na ang aking maleta nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Hindi lang isa, kundi marami. Ang pintong kanina pa nakabukas ay tuluyang na itulak ng malakas. Pumasok si Alvaro. Kasama niya ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng pag-ibig o pag-aalala. Ang nakita ko ay ang muka ng isang desperadong lalaki na handang pumatay para lamang maisalba ang kanyang sarili. Elena, I gave you a chance, sabi ni Alvaro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Sabi ko sa'yo, pirmahan mo na ang mga dokumento, but you chose to be difficult. Ngayon, kailangan mong sumama sa kanila para sa questioning tungkol sa nawawalang pondo ng pamilya. It's for your own good, my dear wife. Lumingon si Alvaro kay Isabela na nasa likuran niya, nakasandal sa pader at may hawak na baso ng alak. Pinapanood ang bawat galaw ko na parang isang palabas sa telebisyon. Hindi ako natakot. Tinitigan ko ang mga pulis, pagkatapos ay binalingan ko si Alvaro. Ang aking puso ay nanatiling kalmado. Tila ba ito ang eksenang matagal ko nang inaasahan? Questioning? Numiti ako ng bahagya, isang ngiting punong-puno ng panganib. Sige, Alvaro. Sumama tayo sa presinto. Pero siguraduhin mong handa ka. Dahil kapag bumuka ang bibig ko, hindi lang ako ang kailangang sumagot sa batas. At tandaan mo ito, sa sandaling lumabas ako sa pinto ng mansyong ito, wala nang De La Vega ang matitirang nakatayo. Dalhin niyo na siya! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa tensyon ng silid. Habang hinahawakan ng mga pulis ang aking braso, hindi ako lumaban. Naglakad ako ng may taas, no? Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad na hindi nila kailanman matitibag. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, tumigil ako sa tapat ni Alvaro. You forgot one thing, Alvaro? Bilong ko sa kanyang pandinig.
sapat na para marinig niya ang aking bawat salita. I'm not the foundation manager tonight. I am the sole owner of the land where this mansion stands. At bukas na bukas din, asahan mo ang eviction notice. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang takot na kanina pa niya itinatago ay tuluyang bumalatay sa kanyang muka. Iniwan ko siyang nakatayo roon, paralisado sa gitna ng kanyang sariling pagkakabulgar, habang ako ay lumalakad patungo sa kadiliman ng gabi. Dala ang susi ng kanilang pagbagsak. Ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis na tumatama sa aking mukha ay tila isang paalala na wala na ako sa loob ng marang, yung kulungan ng mga De La Vega. Habang nakaupo ako sa loob ng malamig na sasakyan, hindi ko naramdaman ang takot. Sa halip, ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang hakbang patungo sa aking ganap na paglaya. Sa kabilang sasakyan, alam kong nakasunod sina Alvaro at Doña Imelda. Suot ang kanilang mga mapagkunwaring mukha ng pag-aalala para sa publiko. Ngunit sa loob ng presinto, ang kanilang maskara ay mabilis na nalaglag. Make sure she stays here tonight. Madiing utos ni Alvaro sa hepe ng pulis sa pagkababa namin. She stole millions from our family foundation. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng ginawa niya. Tumingin ako sa aking asawa, ang lalaking minahal ko ng 7 taon. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, hindi dahil sa ninakawan ko siya, kundi dahil sa wakas ay may isang taong tumayo at tumanging magpaalipin sa kanya. Alvaro, baka gusto mong dahan-dahanin ang mga paratang mo. Mahinahon kong sabi habang nakaupo sa tapat ng investigador. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay itatala. At tandaan mo, ang katotohanan ay hindi nababago ng lakas ng boses mo. Tumahimik ka, Elena, sigaw ni Doña Imelda. Na tila ba ang presinto ay extension ng kanyang sala. You are a criminal. Isang hamak na empleyado ka lang na nangarap maging reyna. At ngayon, babalik ka na sa kung saan ka nanggaling, sa putikan. Bago pa man makasagot ang pulis, ang malakas na pagbukas ng pinto ng istasyon ay bumasag sa tensyon ng silid. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, may hawak na mamahaling briefcase at suot ang isang suit na mas mahal pa sa sasakyang dala ni na Alvaro, ang pumasok ng may matatag na mga hakbang. Good evening, officers. Ang baretono at autoridad na boses ni Ate Marcelo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I am Ate Marcelo, the Chief Legal Counsel of Don Rafael de la Vega, and I am here to represent his authorized representative, Mrs. Elena de la Vega. Natigilan sina Alvaro at Imelda. Marcelo? Anong ginagawa mo rito? Ang tatay ko ang kliyente mo, hindi ang babaeng yan. Galit na tanong ni Alvaro. Hindi siya pinansin ni Ate Marcelo. Lumapit siya sa akin at bahagyang tumumo bilang paggalang. I'm sorry I'm late, Ma'am Elena. Inayos ko lang ang mga dokumentong ipinapadala ni Don Rafael mula sa kanyang silid. Inilapag ni Ate Marcelo ang isang makapal na folder sa mesa ng hepe. Officer, my client is not here as a suspect. She is here as a whistleblower. Narito ang lahat ng ebidensya ng plunder, money laundering at tax evasion na ginawa ni na Alvaro at Imelda de la Vega sa loob ng foundation. Ang lahat ng dokumentong ibinigay nila sa inyo kanina, yon ang mga peking records na sila mismo ang gumawa. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging bingi. Ang mukha ni Imelda ay tila nawalan ng dugo, habang si Alvaro ay napahawak sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Wait! That's impossible! Sigaw ni Isabella na kanina pa nakamasid sa gilid. The Don is sick! He doesn't know what's happening! Mumiti si Ate Marcelo nang may bahid ng pang-uuyam. Don Rafael has been awake and aware for the past month, Miss Isabella, at sa tulong ni Mrs. Elena, naitala namin ang bawat pagtatangka ninyong lasunin ang kanyang isipan at ang kanyang katawan. Officer, I suggest you look at the medical report on page 15. Tumingin ako kay Alvaro. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawing nakita ko sa buong derbuhay ko. Dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat galaw ko ay puno ng kalmado at mapanganib na biyaya. Alvaro, akala mo ba ay bulag ako? Mahina akong bulong, sapat na para marinig ng lahat. Habang abala kayo ni Isabella sa pagpapakasasa sa pera ng foundation,
Abala naman ako sa paglilinis ng mga kalat nyo. Don Rafael didn't just give me his trust, he gave me his power of attorney. Ibig sabihin, bawat pirma mo sa mga utang mo sa kasino nitong nakaraang buwan, hindi valid. Dahil lahat ng accounts mo, ako na ang may hawak. You traitor! Susugurin sana ako ni Alvaro, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Officer, please, sabi ko nang may hudyat ng pagkapagod sa aking boses. Tapusin na natin ito. I want to file a formal complaint for illegal detention and defamation against these people. And Oti Marcelo, paki-update na ang security sa mansyon. Ayaw kong may makitang bakas ng mga De La Vega roon pagbalik ko. What? You can't kick us out of our own house? Hiyaw ni Doña Imelda, na ngayon ay tila isang sirang plaka sa gitna ng kanyang pagkataranta. It's not your house anymore, Imelda. Sagot ko habang kinukuha ang aking gamit. The land was bought by my personal earnings, and the house was renovated using the funds I legally managed. In short, it's mine. You have exactly 24 hours to pack your things. Beyond that, everything left inside will be donated to the charity you so dearly cheated. Lumakad ako palabas ng presinto. Ang bawat tunog ng aking sapato sa semento ay tila isang martil, yun na nagpapatibay sa aking bagong simula. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat. Tila ba binabati ako sa aking pagbabalik sa mundo ng mga buhay? Pagpasok ko sa loob ng sasakyan ni Ate Marcelo, dinukot ko ang aking telepono. Nakita ko ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. The assets are frozen. They have nothing left. What's the next move, Queen? Hindi ko muna sinagot ang mensahe. Sa halip, tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng mansyong De La Vega. Ngayon, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, sinisiguro kong walang matitirang alas sa kanilang mga kamay. Ate Marcelo, tawag ko sa abogado habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Prepare the press release. I want the world to know that the De La Vega Foundation is under new management, and tell the staff no one is allowed to talk to Alvaro or Imelda. They are officially strangers to the empire they thought they owned. Ang bawat pagtama ng aking takong sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang matatag na ritmo ng martilyo. Bawat hakbang ay nagpapatibay sa aking bagong pundasyon. Suot ko ang isang all-black power suit na tila baluti sa isang digmaan. Sa loob ng silid na ito, kung saan 7 taon akong nanatili sa anino ni Alvaro, ngayon ay papasok ako bilang ang liwanag na lalamon sa kanilang kadiliman. Naririnig ko na ang matinis na boses ni Doña Imelda mula sa labas ng pinto. Siguraduhin ninyong selyado ang lahat ng exit. Sa sandaling dumating ang babaeng yon, kukunin natin ang lahat ng susi at access codes. She will leave this building with nothing but the clothes on her back. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Ang pag-ikot ng mga bisagra ay lumikha ng isang mahabang tunog na tila hudyat ng pagdating ng isang hukom. Lahat sila ay napatigil. Si Doña Imelda na nakatayo sa dulo ng mesa, si Alvaro na mukhang hindi nakatulog, at si Isabela na prenteng nakaupo sa aking paboritong upuan, may hawak na mamahaling panulat. "You're late, Elena," bungad ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na otoridad. "But it doesn't matter. We've already voted. You are officially terminated as the executive director of the De La Vega Foundation. Pack your things and leave. Now." Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako patungo sa gitna ng mesa, tapat sa kinalalagyan ni Isabela. Inilapag ko ang aking designer bag ng walang ingay. Ang katahimikan ko ay tila isang mabigat na pressure na bumabalot sa buong silid. "Terminated?" Ulit ko, habang dahan-dahang tinatanggal ang aking salamin. "That's a very strong word for someone who doesn't even have the right to be in this room, Isabella." "Anong sinabi mo?" Singhal ni Doña Imelda. Humakbang siya palapit at hinampas ang mesa. "I am the matriarch of this family. This foundation carries our name. Ako ang naglagay sa'yo rito at ako ang magtatanggal sa'yo." Tumingin ako sa kanya nang may malamig na paghanga. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya sa sarili niyang kasinungalingan. "Doña Imelda, look at the documents in front of you.
Not the ones you fabricated, but the ones under the blue folder. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Imelda ang folder. Habang binabasa niya ang unang pahina, ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit, ay dahan-dahang naging kasing puti ng papel na hawak niya. This is an ownership deed? Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Exactly, madiin kong sabi. Sapat na para marinig ng bawat board member na naroroon. 7 years ago, when the foundation was drowning in debt, you signed an agreement allowing a private entity to infuse capital in exchange for full ownership rights. Ang akala nyo ay dummy corporation lang yon ni Don Rafael. But you failed to check the signatures. That entity is registered under my maiden name. Everything, this building, the funds, the global partnerships, it all belongs to me, not to the De La Vegas. You stole this from us! Hiyaw ni Alvaro. Tumayo siya at akmang lalapit, ngunit isang matalim na tingin ko lang ay napatigil siya. I didn't steal it, Alvaro. I saved it, sagot ko ng may bahid ng pait. While you were busy spending the foundation's money on your mistresses and your gambling, I was using my personal earnings and bonuses to buy back the shares you so carelessly threw away. In short, I bought my freedom, one share at a time. Lumingon ako kay Isabella, na ngayon ay tila nais na magtago sa ilalim ng mesa. And you, Isabella? You wanted my chair? Here. Dahan-dahan ko siyang hinawakan sa balikat, isughawak na magaan, ngunit puno ng babala, at pinatayo siya mula sa upuan. Get out. You don't belong in a seat that requires integrity. Padabog na tumayo si Isabella. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at puot. Ngunit bago siya makalabas, hinarap ko muli ang pamilyang ito na minsang naging mundo ko. And one more thing, Doña Imelda. Dagdag ko habang dahan-dahan akong nauupo sa gitnang upuan, ang trono ng kapangyarihan sa silid na ito. Lahat ng inyong allowances, ang maintenance ng inyong mga luho, at ang kuryente ng mansyong tinutuluyan nyo, it's all coming from the Foundation's Miscellaneous Expenses Fund. Since I am now the sole owner, consider those funds officially cut off, effective immediately. You can't do this! Wala kaming pera! How will we survive? Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng desperasyon. Mag-apply kayo ng trabaho, payakong sagot. After all, you're very good at acting. Baka may kumuha sa inyo. Habang pinapanood ko silang mag-unahan palabas ng boardroom, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa aking dibdib. Ang silid na ito, na dati ay puno ng panlalait sa akin, ay tila naging malinis at maliwanag. Ngunit habang tinitignan ko ang huling dokumentong iniwan ni Ate Marcelo sa aking mesa, isang pangalan ang nakakuha ng aking atensyon. Isang silent partner na nagpundo sa aking huling share acquisition nung nakaraang buwan. Isang taong hindi ko inaasahang makikialam sa digmaang ito. Sino ang taong ito? At bakit niya ako tinutulungan? Binalingan ko si Alvaro na naiwan sa pinto, tila hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Alvaro, wait! Lumingon siya, may pag-asa sa kanyang mga mata. Akala niya marahil ay nagbago ang isip ko. Bago ka umalis, may isang regalo pa ako para sa inyong dalawa ni Isabella. Sabi ko habang inihahagis ang isang manipis na ledger sa ibabaw ng mesa. Isabella, bago mo ako tawaging magnanakaw sa harap ng mga investors mo, tanungin mo muna si Alvaro kung nasaan ang 5 milyong kinuha niya sa kumpanya niyo nung nakaraang buwan. At Alvaro, tanungin mo si Isabella kung kaninong account niya talaga inilipat ang perang yon. Ang mukha ni Isabella ay tila naging abo sa takot. Ang pagtatrador sa loob ng pagtatrador. Ang kanilang alyansa ay nagsisimula ng gumuho mula sa loob. What are you saying, Elena? Tanong ni Alvaro. Ang boses ay puno ng pagdududa. Find out for yourself, malamig kong sagot. Dahil sa larong ito, ang tanging talo ay ang mga taong hindi marunong magbilang ng kanilang sariling kasalanan. Iniwan ko silang dalawa na nagtatalo sa gitna ng pasilyo. Habang isinasara ko ang pinto ng aking bagong opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang misteryosong partner na tumulong sa akin ay nananatiling isang malaking katanungan.
Kaibigan ba siya? O isang bagong kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon? Ang katahimikan sa loob ng aking bagong opisina ay tila isang malalim na buntong hininga matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong. Pinagmasdan ko ang tanaw inang lungsod mula sa malalaking binta ng salamin. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga mumunting bituin na sumasaksi sa aking pagbangon. Ngunit alam ko, sa mundong kinalalagyan ko, ang katahimikan ay madalas na hudyat ng paparating na bagyo. Hindi nagtagal, ang tunay na ingay ng kahapon ay muling kumatok sa aking pintuan. Hindi ito isang marahas na kalampag, kundi ang marahang pagbihit ng hawakan ng pinto na tila ba ang taong nasa labas ay nag-aalinlangan. Pumasok si Doña Imelda. Ngunit wala na ang nanlilisik na mga mata at matitigas na salitang binitawan niya kanina sa boardroom. Ngayon, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, at may hawak siyang panya na tila ba handa na siyang maglabas ng sapa ng luha. Elena, iha. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng peking pagsisisi na tila isang dula sa telebisyon. Hindi ako makapaniwala na hahantong tayo sa ganito. Ang pamilyang binuo natin, ang 7 taon nating pagsasama bilang ina at anak, itatapon mo na lang ba ang lahat dahil sa galit? Naupo siya sa tapat ng aking mesa nang hindi ko inaanyayahan. Humawak siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Tila pa kinakapos siya ng hangin. Alam mo namang mahina ang puso ko, hindi ba? Ang pressure na ibinibigay mo sa amin ni Alvaro, baka hindi ko kayanin. Elena, nakikiusap ako. Utang na loob, kahit para na lang sa alaala ng kasal ninyo ni Alvaro. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Saan kami pupunta? Paano ang mga gamot ko? Ang pagkain namin? Wala kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Tinitigan ko siya. Pinanood ko ang bawat galaw ng kanyang mga labi, ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinapalabas. Nung una, ang eksenang ito ay sapat na para mapalambot ang aking puso at mapapirma ako sa kahit anong gusto niya. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lamang ay ang isang mahusay na aktres na nawalan na ng entablado. Tapos na po ba kayo? Mahinahon kong tanong. Kinuha ko ang isang tablet mula sa aking mesa at mabilis na nag-swipe sa screen. Based sa medical record nyo mula sa St. Luke's noong nakaraang buwan, na ako rin ang nagbayad, ang puso nyo ay kasing tibay ng bakal. Sa katunayan, mas malusog pa ang blood pressure nyo kaysa sa akin. Kaya huwag niyo pong sayangin ang laway niyo sa pag-arte, nahihimatayin kayo. Napatigil ang kanyang paghikbi. Ang panyong hawak niya ay nanatiling tuyo. Tungkol naman sa utang na loob, pagpapatuloy ko. Ang aking tinig ay malamig at walang bahid ng emosyon. Sabi niyo ay nanay ko kayo. Ngunit kailan niyo ba ako itinuring na anak? Nung pinagluto niyo ako para sa buong angka niyo nang may lagnat ako? O nung pinagtatakpan niyo ang pangbababae ni Alvaro habang ako ang nagpapakahirap ang trabaho? Doña Imelda, ang utang na loob ay binabayaran ng respeto. Ang ibinigay niyo sa akin ay pang-aalipusta. At ang 7 taon ng serbisyo ko, iyon na ang huling bayad ko sa inyo. Wala kang puso! Singhal niya. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang mapagkumbabang ina ay muling naging ang matapobreng biyenan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para tanggapin ka sa lipunan, ganito mo kami gagantihan? Sisiguruhin ko na walang tatanggap sa'yo sa kahit anong kumpanya sa bansa. Sisiraan kita sa lahat. Gawin niyo. Hamon ko sa kanya habang dahan-dahang tumatayo. Pero bago niyo gawin yan, isipin niyo muna kung paano niyo babayaran ang 5 milyong pisong nawawala sa kumpanya ni Isabela. Dahil ayon sa mga dokumentong hawak ko, ang bank account nyo ang nakatanggap ng kalahati ng pera ngayon. Kung gusto nyo ng iskandalo, sisiguruhin kong sa kulungan ang bagsak nyo. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang muka ay namula sa hiyang hindi niya maikubli. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang marahas na pagsasara ng pinto ay tila isang huling hiyaw ng isang talunang kaaway. Pagkaalis niya, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng aking pansin sa ibabaw ng aking mesa. Isang maliit na bouquet na mga puting rosas. Wala itong card,
maliban sa isang maliit na gintong pirasong papel na may nakasulat na isang numero ng telepo at isang mensahe. Ang korona ay mas bagay sa iyo kaysa sa kanila. Gamitin mo ito ng wasto. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko ito nakita. Ito ba ang misteryosong partner na tumulong sa akin? Dinampot ko ang telepo at tinawagan ng numero. Pagkatapos ng 3 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig muli pagkatapos ng mahabang panahon. Elena, I knew you'd call. Sino ito? Tanong ko, kahit na ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba at pamilyar na pakiramdam. Someone who has been watching you suffer for 7 years? And someone who is ready to give you the ultimate weapon against the De La Vegas. Kita tayo sa dating lugar. Na yon din. Namutla ako. Ang dating lugar ay ang tanging lugar na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang taong ito ay hindi lang basta partner. Siya ay bahagi ng aking nakaraan na pilit kong kinalimutan para maging isang De La Vega. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na lumabas. Ngunit bago ako makarating sa elevator, isang tawag mula sa security sa lobby ang nagpatigil sa akin. Ma'am Elena, may isang lalaki po rito sa baba. Sinasabi niyang pinsang siya ni Alvaro, si Gabriel De La Vega. Ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sinasabi niyang may 2 siyang bitbit na pulis at may arrest warrant para sa inyo. Napatigil ako sa gitna ng pasilyo. Ang laro ay lalong nagiging mapanganib. Sino si Gabriel? At bakit may dala siyang warrant sa gitna ng aking tagumpay? Dahan-dahan akong lumabas ng elevator. Ang bawat tulog ng aking sapatos sa marmol na sahig ng lobby ay tila isang babala na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Namataan ko agad ang kumpulan sa tapat ng reception desk. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang isang lalaking may tindig na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Si Gabriel De La Vega. Hindi tulad ni Alvaro na laging umaasa sa impluwensya ng kanyang ina, si Gabriel ay kilala sa kanyang talino at pagiging malupit sa mundo ng negosyo. Sa tabi niya ay 2 pulis na seryoso ang mga muka. Hawak ang isang nakatuping papel. Elena. At last, the queen has descended from her ivory tower, bungad ni Gabriel. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na kasing talim ng agila. Masyado kayata naging kampante sa panandalian mong tagumpay sa boardroom? Gabriel, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging tagapagligtas ni na Alvaro at Imelda. Mahinahon kong sagot habang humihinto ako sa harap niya nang may sapat na distansya. Anong kailangan mo? At bakit may dala kang mga pulis sa opisina ko? Office mo? Isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Officer, ipakita niyo sa kanya ang warrant. Inilahad ng isang pulis ang dokumento. Binasa ko ang bawat salita ng mabilis, ngunit maingat. Isang warrant of arrest para sa qualified theft at corporate sabotage. Ayon sa dokumento, ang paglipat ng mga shares ng foundation sa pangalan ko ay itinuturing na illegal dahil sa isang board resolution na nilagdaan daw ni na Alvaro at Imelda bago pa man ang naganap na boardroom meeting kanina. This is a desperate move, Gabriel, sabi ko habang ibinabalik ang papel sa pulis. Alam mong walang bisa ang resolution na yan dahil frozen na ang kanilang voting rights bago pa sila makapirma. Iyon ang akala mo, sagot ni Gabriel habang humahakbang siya palapit sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. I am a major creditor of the De La Vega estate. Under our loan agreement, anuman ang mangyari sa pamilya, ang control ng foundation ay babalik sa akin bilang collateral. In short, Elena, you're trespassing on my property. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ng aking mga staff na nakamasid. Naramdaman ko ang ganting atake ng pamilya De La Vega. Hindi sila susuko ng ganoon kadali. Habang akma na akong hahawakan ng isang pulis sa braso, ang marahas na pagbukas ng glass door ng lobby ay bumasag sa katahimikan. Bitawan niyo siya! Isang boses na puno ng awtoridad ang narinig ng lahat. Mula sa labas, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng madilim na kapa. Ang kanyang bawat yabag ay tila nagpapayanig sa pundasyon ng gusali. Nang mahawi ang mga tao, tumambad ang mukha ni Marco Valerio,
ang lalaking nagpadala ng mga puting rosas, ang lalaking 7 taon kung hindi nakita. Marco? Bulong ko. Ang aking puso ay tila nakalimot sa tamang ritmo ng pagtibok. Gabriel de la Vega, tawag ni Marco, habang humihinto siya sa tabi ko at itinataas ang isang kulay gintong envelope. Bago mo ituloy ang arestong ito, baka gusto mong basahin ang ulat na ito mula sa Central Bank. Ang utang na sinasabi mo? Binayaran na yan ng Valerio Group, 10 minuto na ang nakalilipas. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan sa collateral na sinasabi mo. Namutla si Gabriel. Ang kanya mapagmalaking tindig ay tila unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Valerio, why are you meddling in this? This is family business. Hindi na ito family business nang subukan ninyong gipitin ang babaeng nag-iisa sa gitna ng inyong katusuhan. Malamig na sagot ni Marco. Binalingan niya ang mga pulis. Officers, ang warrant na yan ay based sa isang kontratang wala na sa bisa. Maari na kayong umalis bago ko kayo ireklamo ng harassment. Nagditingin na ng mga pulis bago sila dahan-dahang tumalikod at lumabas. Bit-bit ang kanilang walang kwentang papel. Si Gabriel naman ay nag-iwan ng isang matalim na tingin sa amin ni Marco bago padabog na lumisan. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa gitna ng lobby. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit para sa akin, ang mundo ay tila huminto. Salamat, mahina kong sabi. Pero Marco, bakit? Pagkatapos ng 7 taon, bakit ngayon ka lang nagpakita? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyong hindi ko mabasa. Dahil 7 taon kong hinintay na makita ang Elenang kilala ko, ang Elenang hindi nagpapaalipin sa kahit kanino. At nainggising ka na, kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo tungkol sa ano? Tanong ko. Tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo, Elena. At kung paanong ang pamilya de la Vega ang dahilan kung bakit ka naging ulila. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aking narinig. Ang sakit na akala ko ay bunga lamang ng isang aksidente ay biglang nabalutan ng isang madilim na katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Dito tayo mag-usap, sabi ni Marco habang iniaabot ang kanyang kamay. Dahil ang digmaang sinimulan mo laban kina Alvaro at Imelda, maliit na bahagi lang yan ng tunay na kasala ng dapat nilang pagbayaran. Habang papalabas kami ng gusali, naramdaman ko ang isang kakaibang pangamba. Isang bagong pinto ang bumukas, at sa kabila nito ay ang mga lihim na tila mas nakamamatay kaysa sa kahit anong manipulasyon ni Doña Imelda. Ngunit bago pa man kami makarating sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang mabilis na huminto sa aming tapat. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa loob. Elena! Huwag kang sasama sa kanya! Siya ang pumatay sa kanila! Lumingon ako at nakita ko si Alvaro. Duguan ng muka at tila takas mula sa isang gulo. Itinuturo si Marco ng may nanlilisik na mga mata. Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang lalaking nagtraidor sa akin ng 7 taon o ang lalaking kararating lang mula sa aking nakaraan? Nakatingin ako sa pagitan ng 2 lalaking ito, habang ang hangin sa paligid ay tila nagiging kasing bigat ng tingga. Sa kaliwa ko, si Marco Valerio, ang lalaking nagligtas sa akin kanina, ang seryoso at misteryosong figura mula sa aking nakaraan. Sa kanan si Alvaro, ang asawang nagtraidor sa akin, duguan ng baro at tila isang asong sugatan na pilit humihingi ng kalinga. Dati, sa ganitong pagkakataon, marahil ay nanghinana ang aking mga tuhod. Marahil ay iiyak ako at magtatanong kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngunit ang 7 taon ng panlalamig sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang luha ay para sa mga biktima, at ang lohika ay para sa mga reyna. Elena, huwag kang maniwala sa kanya! Sigaw ni Alvaro. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit siyang bumababa mula sa van. Si Marco, ang pamilya niya ang kumuha sa lupain ng mga magulang mo bago sila namatay. Pinaglalaruan ka lang niya. Binalingan ko si Marco. Nanatili siyang kalmado, walang bakas ng kaba sa kanyang muka. Elena,
Alam mo hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ang mga De La Vega ang may hawak ng mga peking papeles noon. Alvaro is just gaslighting you, as he always does. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang itinaas ang aking kamay upang patahimikin silang dalawa. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naparam at ang tanging narinig ko na lamang ay ang mabilis nuit kontroladong tibok ng aking puso. Enough! Malamig kong bungad. Tumingin ako kay Alvaro na may halong pandidiri. Alvaro, look at yourself. You're pathetic. Pilit kang nagpapakita ng dugo at sugat dahil akala mo ay maaawa ako sa'yo? Ang delikadiza ay wala na sa'yo. Pati ba ang huling hibla ng iyong danggal ay itatapon mo na rin? Elena, I'm doing this for us. There is no us, Alvaro. Putol ko sa kanya. Ang bawat salita ko ay tila isang hiwa ng labaha. You're a victim manipulator. Akala mo ba hindi ko alam na ang sugat na yan ay nakuha mo sa pakikipag-away sa kasino kaninang madaling araw? Huwag mong gamitin ang mga magulang ko para isalba ang sarili mo. Pinalinggan ko naman si Marco. Hindi rin siya nakaligtas sa aking matalim na pagsusuri. And you, Marco? Salamat sa tulong mo sa lobby. But don't think for a second that I trust you completely. 7 taon kang nawala. Ngayong hawak ko na ang kapangyarihan ng mga De La Vega, bigla kang susulpot na parang isang knight in shining armor? I don't need a savior. I need the truth. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nagdial. Ate Marcelo, nasaan ka na? Nasa likuran mo lang ako, Ma'am Elena. Ang boses ng abogado ay mula sa isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa aming gilid. Naglakad ako patungo sa sasakyan ni Ate Marcelo. Hindi pinapansin ang mga tawag ni na Alvaro at Marco. Nang nasa tapat na ako ng pinto, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Gabriel, Alvaro, Marco, lahat kayo ay may kani-kaniyang bersyon ng katotohanan, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag at puno ng awtoridad. But here's the thing, I will find out the truth on my own terms. Alvaro, asahan mo ang mga warrant para sa plunder at money laundering sa loob ng 1 oras. Marco, kung totoo ang sinasabi mo, ibigay mo ang ebidensya kay Ate Marcelo. Kung wala, huwag mo na akong lalapitan muli. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa 2 lalaking tila mga estatwa sa gitna ng kalsada, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang kapangyarihan ay hindi pala nanggagaling sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kakayahan mong tumayo ng mag-isa. Ma'am, may natanggap po kaming balita mula sa ospital. Bulong ni Ate Marcelo habang nagmamaneho. Si Don Rafael, nagising na po siya ng tuluyan. Pero may isang healing siya bago siya makipag-usap sa kahit kanino. Ano yon? Tanong ko. Gusto niyang ibigay ko sa inyo ang susi ng isang safe deposit box sa Switzerland. Ang sabi niya, nandoon ang legacy of blood ng mga De La Vega. Isang bagay na itinatago nila mula sa inyo simula pa noong bata kayo. Napahawak ako ng mahigpit sa aking bag. Legacy of blood? Ano ang kinalaman na aking dugo sa yaman ng mga taong umalipusta sa akin? Habang tinitignan ko ang dahan-dahang paglayan ng mansyong De La Vega sa aming likuran, napansin ko ang isang motor na sumusunod sa amin. Hindi ito si Marco at hindi rin ito tauhan ni Alvaro. Ang driver ay nakasuot ng all black at ang plaka ng motor ay pamilyar. Yon ang motor na nakita ko sa mga lumang larawan ng aking ama. Bilisan mo, Marcelo. Utos ko. Ang aking boses ay puno ng bagong determinasyon. Mukhang ang nakaraan ang mismong humahabol sa atin. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang bumungad sa akin ay ang mukha ni Isabela, ang kalaguyo ni Alvaro. Pero hindi siya tumatawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at nakatali siya sa isang madilim na silid. Elena, tulungan mo ako. Ang kanyang pabulong na bighani ay naputol ng isang marahas na tunog ng sampal. Isang kamay ang humawak sa buhok ni Isabela at iniharap siya sa kamera. Isang boses ang narinig ko.
Isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan. Elena Iya, ang akala mo ba ay tapos na ang laro dahil lang nakuha mo ang foundation? Iyon ang boses ni Doña Imelda. Pero hindi ito ang boses ng matandang naghihingalo. Ito ay boses ng isang babaeng handang pumatay para sa kanyang imperyo. 24 hours, Elena. Ibalik mo ang lahat ng access code sa akin o sisiguruhin kong ang susunod na makikita mo ay ang bangkay ng babaeng ito sa tapat ng opisina mo. At tandaan mo, hindi lang si Isabela ang hawak ko. Kasama ko ang iyong yaya na itinuring mong ina. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Ngunit hindi ako sumigaw. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaang ang lamig ng katuwiran ang bumalot sa aking isipan. Marcelo, ihinto mo ang sasakyan. Sabi ko nang may nakakatakot na katahimikan. Hindi tayo pupunta sa Switzerland. Pupunta tayo sa mansyon. Oras na para sunigin ang buong kaharian ni Imelda kasama ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng sasakyan patungo sa mansyon ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa aking dibdib. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang malupit at matalas na determinasyon ng isang taong wala ng balak pang lumingon. Sa aking tabi, mahigpit ang hawak ni Ate Marcelo sa manibela. Ang kanyang mukha ay seryoso at handa sa anumang mangyayari. Ma'am Elena, sigurado ba kayo rito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Si Doña Imelda, wala na siyang takot sa batas ngayon. She's desperate. Desperation is the playground of fools, Marcelo. Sagot ko habang tinitignan ang aking mga kamay na nananatiling kalmado sa aking kandungan. Ang taong desperado ay madaling magkamali, at iyon ang hihintayin ko. Pagdating namin sa tapat ng dambuhalang bakal na pinto ng Mansyong de la Vega, hindi na ako naghintay na pagbuksan ng security. Dahan-dahan kaming pumasok at ang bawat yabag ng sapatos ko sa marmol na hagdan patungo sa pangunahing bulwagan ay tila isang pinal na babala. Ang loob ng mansyon ay madilim, maliban sa iisang liwanag na nagmumula sa gitna ng sala. Doon, nakaupo si Doña Imelda sa kanyang paboritong sel, yang ginto, parang isang reyna nang naghihintay ng kanyang hatol. Sa paanan niya, nakagapo si Isabela, duguan ang labi at tila wala na sa sariling wisyo. At sa isang sulok, nakita ko ang aking yaya Rosa, ang babaeng nagpalaki sa akin, na nakatali sa isang upuan, may busal ang bibig at puno ng luha ang mga mata. Nandito ka na pala, ang aking magaling na menahera, bungad ni Imelda. Ang kanyang boses ay malutong at puno ng lason. I see you brought your lawyer. How professional. Skip the pleasantries, Imelda, malamig kong sabi. Huminto ako sa tapat niya, hindi pinapansin ang baril na hawak na isa sa kanyang mga tauhan sa likuran. Pakawalan mo si Yaya Rosa. Wala siyang kinalaman dito. Oh, she has everything to do with this. Sagot ni Imelda habang dahan-dahang tumatayo. Siya ang nagturo sa'yo na maging matapang, hindi ba? Siya ang nagpalaki sa isang ahas na tumuklaw sa kamay na nagpakain sa kanya, kaya patas lang na siya rin ang manood sa pagbagsak mo. Lumapit ako ng isang hakbang, walang bahid ng kaba. Gusto mo ang access codes? Ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko ang lahat ng kontrol sa foundation, pati na ang titulo ng lupang ito, pero pakawalan mo sila. Elena, wag! Sigaw ni Yaya Rosa sa likod ng kanyang busal. Ang tunog ay tila isang kalunos-lunos na hiyaw. Ngumiti si Imelda, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. I knew it! Sa likod ng matitigas mong salita, ikaw pa rin ang mahinang babaeng kilala ko. Sige, pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Marcelo, iabot mo ang mga papeles. Dahan-dahang inilabas ni Ate Marcelo ang mga dokumento. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang panulat, narinig ko ang isang marahas na pagbukas ng pinto sa itaas. Si Alvaro. Mommy, stop this! Hiyaw niya habang mabilis na bumababa sa hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nakausap ko ang mga creditors. Gabriel has already turned his back on us. Niloloko tayo ni Gabriel. Tumahimik ka, Alvaro? Singhal ni Imelda. Inaayos ko ang kinabukasan mo.
Kapag nakuha natin ang pirma ni Elena, mababayaran natin ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Mommy, sigaw muli ni Alvaro. Hindi pirma ni Elena ang kailangan nila. Ang legacy of blood, ang sinasabi ni Lolo Rafael, hindi yon pera. Yon ay ebidensya ng pagpatay niyo sa mga magulang ni Elena. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng alak ni Imelda sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Tumingin ako kay Alvaro, pagkatapos ay kay Imelda. Pagpatay? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Anong ibig mong sabihin, Alvaro? Elena, ang aksidente sa sasakyan, 10 taon na ang nakalilipas. Nanginginig na sabi ni Alvaro. Hindi yon aksidente. Pinutol ni Mommy ang brake ng sasakyan ng mga magulang mo dahil ayaw nilang ibalik ang lupang ito sa pamilya nyo. Ang legacy of blood ay ang orihinal na titulo na may bahid ng dugo ng tatay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang bawat alaala ng aking pagkabata, ang bawat patak ng ulan sa araw ng libing ng aking mga magulang ay muling bumalik ng may kasamang matinding pait. Tumingin ako kay Imelda. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunyari. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang isang halimaw. You killed them? Bulong ko. Para sa pamilyang ito, Elena. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang baliw na humihiyaw. Ang lupang ito ay nararapat sa amin. Isang maliit na sakripisyo lang yon para sa Imperyong de la Vega. Isang maliit na sakripisyo? Pag-uulit ko. Isang maikli at matalim na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Ate Marcelo, sabihin mo sa kanila. Doña Imelda. Ang boses ni Marcelo ay naging malamig at matatag. Ang buong pag-uusap na ito, ang pag-amin niyo sa pagpatay, ay naka-livestream sa lahat ng major news outlets sa bansa sa pamamagitan ng security system na ako mismo ang nag-install kahapon. At ang mga pulis, nasa labas na sila ng gate. Ang mukha ni Imelda ay naging kasing puti ng porselana. Ang tauhan niya na may hawak ng baril ay nagsimulang manginig ang kamay. You set me up! Hiyaw ni Imelda. Hindi, Imelda. Ikaw ang gumawa ng sarili mong bitag. Sabi ko, habang naglalakad ako patungo kay Yaya Rosa para kalagan siya. Akala mo ay mahina ako dahil may mahal ako sa buhay. Ngunit ang pagmamahal ko sa kanila ang nagbigay sa akin ng lakas para tapusin ang kasamaan mo. Biglang kinuha ni Imelda ang baril mula sa kanyang tauhan. Itinutok niya ito sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kung babagsak ako, isasama kita, Elena. Mommy, no! Sigaw ni Alvaro habang tumatakbo siya sa gitna namin dalawa. Isang matulog na putok ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Hindi ako ang natamaan. Hindi rin si Yaya Rosa. Ang dahan-dahang pagbagsak ni Alvaro sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib ay tila isang eksenang naganap sa mabagal na galaw. Ang dugo ay dahan-dahang kumalat sa puting marmol, agdugong pilit na pinangalagaan ni Imelda na yon ay dumidilig sa lupang kanyang ninakaw. Alvaro! Ang hiyaw ni Imelda ay tila isang hayop na nasugatan. Habang nagkakagulo ang lahat, dahan-dahan kong nilapitan ang aking asawa. Tinitigan ko siya sa mga mata. Wala akong naramdamang pag-ibig. Ngunit wala rin akong naramdamang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na katahimikan. I'm sorry. Elena, bulong ni Alvaro bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Tumayo ako at hinarap ang mga pulis na nagsisimula ng pumasok sa bulwagan. Hindi ko na tinignan si Imelda na ngayon ay pilit na ginigising ang kanyang anak habang hinihila siya ng mga otoridad. Luwabas ako ng mansyon, bitbit si Yaya Rosa. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay muling humalik sa aking balat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang bigat, wala na ang anino. Ma'am Elena, tapos na po, bulong ni Ate Marcelo. Hindi pa, Marcelo. Sagot ko habang nakatingin sa dahan-dahang pagsikat ng araw. Nagsisimula pa lang ang tunay na buhay ko.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula kay Marco Valerio. The safe deposit box in Switzerland. It's not just titles, Elena. May isa pang tao sa loob ng litratong nandoon. Isang taong akala mo ay matagal nang patay. Your mother is still alive. Napatigil ako sa paglalakad. Ang mundo ko, na akala ko ay maayos na, ay muling nayanig ng isang katotohanang mas malakas pa sa anumang bagyo. Nanatili akong nakatayo sa labas ng mansyon habang ang mga asul at pulang ilaw na mga sasakyan ng pulis ay patuloy na humahalinhin sa pagtama sa aking mukha. Sa aking likuran, naririnig ko ang naghihisteryang iyak ni Doña Imelda habang isinasakay siya sa patrol car. Isang tunog na dati ay magpapayanig sa akin sa takot, ngunit ngayon ay tila isang malayo at walang kwentang ingay na lamang. Ngunit ang mensahe sa aking telepono, yon ang tunay na yelo na gumapang sa aking gulugod. Your mother is still alive. 5 salita. 5 salitang bumura sa 10 taon ng aking pangungulila at paniniwala. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin at hinanap ang motor na kanina ay sumusunod sa amin. Wala na ito. Ngunit sa dulo ng kalsada, nakita ko ang pamilyar na anino ni Marco Valerio na nakasandal sa kanyang sasakyan. Hinihintay ang aking bawat galaw. Ma'am Elena? Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ate Marcelo. Napansin niya marahil ang pagkaputla ng aking mukha at ang pang-ininig ng aking hawak sa telepono. Marcelo, bantayan mo si Yaya Rosa. Siguraduhin mong ligtas siya sa isang hotel at may sapat na security. Utos ko, ang aking boses ay bumalik sa pagiging malamig at matatag. May kailangan lang akong tapusin. Hindi na ako naghintay ng sagot. Naglakad ako patungo kay Marco. Ang bawat hakbang ko sa madilim na kalsada ay puno ng mga katanungang tila mga kutsilong humihiwa sa aking isipan. Paglapit ko sa kanya, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita muna. Marco, if this is one of your games to get me on your side, itigil mo na, direkta kong sabi. My mother died in that crash. I saw the casket. I saw the grave. You saw a closed casket, Elena. Seryosong sagot ni Marco habang iniaabot sa akin ang isang lumang litrato. At ang libing na dinaluhan mo? Yon ay isang palabas na ginawa ni Don Rafael para protektahan ang nanay mo mula kay Imelda. Look at the photo. That was taken 3 years ago sa isang kumbento sa Batanes. Kinuha ko ang litrato. Isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa dagat, ngunit ang hugis ng kanyang balikat at ang paraan ng pagtali ng kanyang buhok. Yon ang imaheng gabi-gabing lumalabas sa aking mga panaginip. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ngayon. Hindi dito. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Tanong ko. Dahil ngayon ka lang naging ligtas, Elena. Habang nasa ilalim ka ng mga De La Vega, ang kaligtasan ng nanay mo ang tanging dahilan kung bakit nananatiling tahimik si Don Rafael. Paliwanag ni Marco. But now that Alvaro is gone and Imelda is behind bars, the threat is shifting. Shifting to who? To Gabriel, sagot ni Marco. He's not just a creditor. He's the one who has been keeping your mother hidden, using her as a final ace against the main branch of the family. At nayong nalaman niyang hawak mo na ang foundation, gagamitin niya ang nanay mo para pilitin kang isuko ang lahat. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Gabriel. Ang akala ko ay tapos na ang mga De La Vega. Ngunit tila ang mga ulo ng Hydra na ito ay patuloy na sumusulpot. Then he doesn't know me well enough. Sabi ko habang ibinabalik ang litrato sa kanya. I won't trade the empire I built for a ghost. I will take back my mother and keep the empire. Marcelo! Tawag ko sa aking abogado na papalapit na rin. Yes, ma'am? Prepare a takeover bid for Gabriel De La Vega's logistics firm. Gamitin mo ang lahat ng frozen assets ni na Alvaro at Imelda na nailipat na sa pangalan ko. I want to bleed him dry before the sun rises. Utos ko ng may nakakatakot na kalamigan. But ma'am, illegal po ang ganun kabilis na takeover. Gawin mo ang paraan, Marcelo. Call our contacts in the SEC.
Sabihin mo, may ebidensya tayo ng smuggling operations ni Gabriel na kasama sa mga dokumento ni Don Rafael. Putol ko sa kanya. If Gabriel wants to play with lives, I will play with his lifeline. Hinarap ko muli si Marco. Dalhin mo ako sa Switzerland. Ngayon din. I need to see what's in that safe deposit box. Kung nandoon ang katotohanan, yon ang gagamitin ko para tuluyang ibaon ang pamilyang ito. Bago pa man kami makasakay sa sasakyan, isang marahas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig namin sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang mamahaling SUV ang huminto at lumabas mula rito si Gabriel na may kasamang dalawang lalaking halatang mga goons. Elena, you think you've won? Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng puot. I have something you want. Isang tawag ko lang at ang bisita ko sa Batanes ay hindi nasisikatan ng araw. Humarap ako sa kanya, dahan-dahan at walang anumang emosyon sa muka. Naglakad ako palapit sa kanya, hindi pinapansin ang banta ng kanyang mga tauhan. Huminto ako nang may isang dipa ang layo sa kanya. Gabriel, look at your phone. Mahinahon kong sabi. Naguguluhang dinukot ni Gabriel ang kanyang cellphone. Nakita ko ang gahandahang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging mapagmataas tungo sa ganap na takot. What did you do? Nanginginig niyang tanong. I just bought your debt, Gabriel. Lahat ng utang mo sa mga bangko sa Singapore at Hong Kong, hawak ko na. At sa sandaling i-click ko ang send sa email na ito sa mga autoridad, ang lahat ng warehouses mo ay sasalakayin dahil sa illegal firearms. Sabi ko habang ipinapakita ang screen ng aking phone. So here's the deal. Ibibigay mo sa akin ang lokasyon ng nanay ko at hahayaan kitang makatakas ng bansa na may sapat na barya para mabuhay sa putikan. O ituloy mo ang banta mo at sisiguruhin kung mabubulok ka sa selda kasama si Imelda bago magtanghalian. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang kompetisyon kung sino ang unang kukurap. Nakita ko ang pawis na namumuo sa noo ni Gabriel. Ang kanyang pagiging master strategist ay naglaho sa harap ng aking malamig at kalkuladong galaw. Basko, kumbento ng San Jose? Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at talunan. Good choice, sabi ko. Binalingan ko si Marco. Marco, prepare the private jet. We're going to Batanes. And Marcelo? Ituloy ang pagsalakay sa mga warehouse ni Gabriel. I don't keep promises to snakes. You devil! Hiyaw ni Gabriel habang dinadakma siya ng mga tauhan ni Marco. No, Gabriel. I'm just a woman who learned the hard way that in this family, integrity is a weapon, and mercy is a luxury I can no longer afford. Huling sabi ko bago tumalikod. Habang paalis ang aming sasakyan patungo sa airport, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan ko. Ito ay mas mabigat, mas madilim. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang naglalahong anino ng mansyong De La Vega. Ma'am Elena, mahinang tawag ni Marcelo. May tawag po mula sa ospital. Si Don Rafael... Nag-flatline po siya 10 minuto na ang nakalilipas. He's gone. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang huling De La Vega na may puso ay wala na. Nayon, ako na lang ang natitira sa gitna ng digmaang ito. Ngunit bago ako makapagluto ng aking susunod na hakbang, muling tumunog ang aking telepon. Isang unknown number, isang video call. Sinagot ko ito at ang bumungad sa akin ay ang loob ng isang kumbento. Isang babaeng nakaputing bestida ang nakaupo sa tapat ng altar. Dahan-dahan siyang lumingon sa kamera. Ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ng sa akin. Elena, anak. Ang kanyang boses ay tila isang himig mula sa nakaraan. Huwag kang pumunta rito. It's a trap. Si Marco. Huwag kang maniniwala kay Marco. Biglang namatay ang screen. Tumingin ako sa tabi ko, kay Marco, na nagmamaneho ng may kalmadong muka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong kinakapa ang maliit na baril na itinago ko sa loob ng aking jacket. Ang laro ay hindi pa pala tapos. At ang pinakamalaking kalaban ay, ang taong akala ko ay aking kakampi.
Nanatili ang aking paningin sa kalsadang binabagtas namin. Ngunit ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay nakatuon sa lalaking katabi ko, si Marco. Ang lalaking tila naging anghel na bumaba mula sa langit upang isalba ako sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng kanyang mga marangal na salita at mga puting rosas, may nakatagong lason na mas matindi pa sa kamandag ng mga De La Vega. Hindi ko ipinahalata ang aking nalaman. Hinayaan kong manatili ang aking kamay sa loob ng jacket. Mahigpit ang hawak sa malamig na bakal ng baril. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Elena, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nananatiling malumanay, ngunit ngayon ay tila isang kalansing ng kadena sa aking pandinig. Malapit na tayo sa hangar. Konting tiis na lang, makikita mo na ang nanay mo. Iniisip ko lang si Don Rafael. Sagot ko nang walang kabakas-bakas ng emosyon. Sabi niya, ang legacy of blood ay hindi lang basta pera. It's a choice between life and death. Ngayon ko lang naintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay mula sa jacket. Ngunit sa halip na itutok ang baril, ipinakita ko sa kanya ang screen ng aking cellphone. Ang video ng aking ina na nagsasabing huwag akong magtitiwala sa kanya. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ang galing ng nanay mo! Bulong ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ito ay naging matigas, malamig at puno ng pait. Kahit nakakulong na, nagawa pa ring magpadala ng babala. I guess the apple doesn't fall far from the tree. Magkano, Marco? Tanong ko habang dahan-dahang itinutok ang baril sa kanyang tagiliran. Magkano ang halaga ng 7 taon nating nakaraan sa kasalukuyan mong plano? O baka naman pati ang nakaraan natin ay bahagi lang ng mahabang laro ng mga Valerio. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga De La Vega ang unang nagnakaw, Elena. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon nyo? Iyon ang huling natitira sa pamilya ko bago ito kinuha ni Don Rafael at ng tatay mo. Namatay ang tatay ko sa atake sa puso dahil sa kahihiyan. I didn't come back to save you. I came back to take what is mine. At ikaw ang tanging may hawak ng susi sa Swiss account na magbabalik sa amin sa tuktok. So, gagamitin mo ako? Gagamitin mo ang nanay ko para makuha ang pera? Business is business, Elena. You of all people should know that. Sagot niya habang dahan-dahang itinitigil ang sasakyan sa isang madilim at liblib na bahagi ng kalsada, malayo sa mga mata ng publiko. Ibigay mo sa akin ang codes at sisiguraduhin kong makakasama mo ang nanay mo sa isang bansang hindi kayo mahahanap ng kahit sino. No more De La Vegas. No more wars. Just peace. And money. Tumingin ako sa kanya ng may halong pait at pagkamangha. 7 taon akong nabulag ng mga De La Vega at sa isang gabi, akala ko ay nakalaya na ako. Yun pala ay, nalipat lang ako sa isang mas matalinong amo. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Marco. Hindi na ako ang Elena, ang dumidepende sa pag-ibig ng isang lalaki para mabuhay. Marco, tingnan mo ang relo mo, sabi ko nang may nakakatakot na kalmado. Anong laro ito, Elena? Tingnan mo, tumingin si Marco sa kanyang rilo. 10 segundo na lang bago ang itinakdang oras. Sa sandaling tumama ang kamay ng rilo sa 3:00 no madaling araw, ang lahat ng pondo sa Swiss account na yon ay otomatikong malilipat sa isang irrevocable trust fund para sa mga biktima ng human trafficking at corporate fraud. Paliwanag ko, habang isang matalas na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ginawa ko yon sa loob ng sasakyan ni Marcelo kanina, habang abala kayo ni Gabriel sa pagtatalo. I don't need the money, Marco. And if I can't have it to save my mother, then neither can you. You crazy Sasakalin sana ako ni Marco, ngunit mabilis kong idiniin ang dulo ng baril sa kanyang dibdib. Subukan mo, Marco. Subukan mong saktan ako.
At ang huling pagkakataon mong makuha ang nanay ko bilang leverage ay mawawala. Banta ko. Dahil sa sandaling mamatay ako, ang security protocol ng Swiss Bank ay maglalabas ng isang global alert. Ang lokasyon ng nanay ko sa Batanes? Naka-broadcast na yon sa lahat ng police station sa reyon. Nakaschedule ang send button sa loob ng 5 minuto, maliban na lang kung i-cancel ko. Napatigil si Marco. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng purong galit at pagkatalo. Ang master architect ng kanyang sariling plano ay na-outsmart ng babaeng akala niya ay kasangkapan lamang. "You've changed, Elena." Bulong niya, may halong paghanga at takot. "I didn't change, I just woke up," sagot ko. "Ngayon, paandarin mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa hangar, pero hindi tayo sasakay sa jet mo. Sasakay tayo sa jet ni Marcelo na kanina pa naghihintay. At ikaw? Ikaw ang magiging hostage ko hanggang sa hawak ko na ang kamay ng nanay ko." Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng huling piraso ng aking puso. Pagdating namin sa hangar, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng runway. Hindi si Marcelo, hindi rin mga pulis. Isang babaeng nakauniforme ng nurse, may hawak na hiringgilya at may malamig na ngiti. Si Isabela. Ang babaeng akala ko ay nakatali sa mansyon na Imelda. "Elena, iha?" Ang boses ni Isabela ay mas matalas pa sa karayam na hawak niya. "Akala mo ba ay si Imelda lang ang marunong maglaro? We have your mother. At kung gusto mo siyang makitang buhay, kailangan mong ituro sa amin kung nasaan ang orihinal na titulo ng lupa. Ang legacy of blood na itinago ni Don Rafael sa loob ng katawan mo." "Sa loob ng katawan ko?" Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking balat. Isang alaala ng isang operasyon noong bata pa ako. Isang appendectomy na sabi ni Don Rafael ay kailangan. "The microchip," bulong ni Marco sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng pagkaunawa. "It was never a chip for money. It was the encryption key for the entire De La Vega archives, implanted in you." Naramdaman ko ang pagpaligid ng mga tauhan ni Isabela sa amin. Nakulong ako sa pagitan ng isang matandang kaaway at isang bagong traidor. Ngunit sa halip na sumuko, dahan-dahan kong ibinaba ang aking baril at tumingin kay Isabela. "Kung ganon, kailangan niyo akong makuha ng buhay, hindi ba?" hamon ko. Bago pa man sila makakilos, isang malakas na tunog ng helicopter ang narinig mula sa itaas. Ang mga searchlights ay tumama sa aming lahat na nagmistulang mga langgam sa gitna ng liwanag. "This is the National Bureau of Investigation. Drop your weapons!" Ang boses mula sa speaker ay tila isang hatol mula sa langit. Tumingin ako kay Marco, pagkatapos ay kay Isabela. Ang laro ay naging isang ganap na gulo. Ngunit sa gitna ng ingay at hangin mula sa helicopter, isang tao ang lumabas mula sa anino ng jet. Isang babaeng kamukhang-kamukha ko, ngunit mas matanda at may hawak na baril na nakaturo kay Isabela. Ang nanay ko. "Elena! Duck!" sigaw niya. Pabilis akong dumapa sa malamig na semento ng runway habang ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa ugong ng helicopter sa itaas. Hindi ito ang tunog ng isang taong natatakot. Ito ay ang tunog ng isang biktima na sa wakas ay natutong lumaban. Nang iangat ko ang aking paningin, nakita ko si Isabela na napahawak sa kanyang balikat. Ang kanyang muka ay puno ng hiyaw ng sakit at pagkabigla. Ang hiringgilyang hawak niya ay tumalsik sa dilim. Sa kabilang panig, nakatayo ang aking ina, si Corazon. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay walang bakas na kahinaan na inaasahan ko. Hindi siya ang ghost o ang biktima na kailangang iligtas. Siya ay isang mandirigma. "Elena, halika rito!" sigaw ni Nanay Corazon habang patuloy niyang itinututok ang baril kay Marco at sa mga tauhan nito. Tumayo ako at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kinalalagyan. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang pag-ikot ng tadhana. Ang 7 taon ng aking pagdurusa ay tila naging gasolina para sa apoy na nagliliyab sa aking dibdib na yon. You were never in Batanes,"
Bulong ni Marco. Habang dahan-dahang itataas ang kanyang mga kamay, ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. The video call? The location? It was all a decoy! Masyado kang nagtiwala sa sarili mong katusuhan, Marco. Sagot ni Nanay Corazon na makalapit ako sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay, isang mahigpit at mainit na hawak na nagpatotoo sa lahat. The Valerios and De La Vegas are the same. Akala niyo ay hawak niyo ako sa leeg? Ako ang nagmanaman sa inyo sa loob ng 3 taon habang nagtatago ako sa ilalim ng ilong ninyo. Binalingan ko si Isabela na ngayon ay nakaluhod sa semento. Pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo sa kanyang balikat. Isabella, you wanted the legacy of blood? You wanted the encryption key inside me? Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at mabilis na pinindot ang huling command. The microchip in my body, it's not just a key, Isabella. It's a trigger. Paliwanag ko, habang pinapanood ko ang unti-unting pagdating ng mga operatiba ng NBI mula sa lahat ng sulok ng hangar. The moment my heart rate exceeded a certain limit kanina sa sasakyan, the system started uploading the entire archive of the De La Vega crimes to every major news outlet and the Department of Justice. The legacy is now public. There is nothing left for you to steal. No! No! Everything we worked for! Hiyaw ni Isabella. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at hiyang hindi na niya kayang itago. You worked for a lie, Isabella, sabi ko habang humahakbang ako palapit sa kanya. You traded your soul for a name that was built on blood. And now, you're just another criminal in a fancy dress. Lumapit ang mga operatiba at dahan-dahang binalutan ng posas ang mga kamay ni na Isabella at Marco. Tumingin sa akin si Marco. May halong pagsisisi, paghanga at takot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit isang bakas ng emosyon. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal ng patay, kasabay ng Ellen ng mapagtiis. Elena, I did it for us. Huling sububok ni Marco. Don't, putol ko sa kanya. Huwag mong dungisan ang salitang atin. There was never an us. There was only your greed and my survival. At sa pagkakataong ito, survival won. Habang hinihila sila palayo, naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Nanay Corazon sa aking buhok. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tapos na, Elena, bulong niya. Nagawa mo, anak. Binawi mo ang danggal natin. Hindi pa po tapos, Nay. Sagot ko habang nakatingin sa dahan-dahang pagliliwanag ng langit. May isa pang De La Vega na kailangang harapin ang katotohanan. Sino? Si Doña Imelda, sabi ko nang may nakakatakot na kalamigan. She needs to see the final collapse of her empire, and I want to be the one to tell her that the land she killed for is now a public park named after the people she murdered. Naglakad kami palayo sa hangar. Hindi nililingon ang mga guho ng aming nakaraan. Sa loob ng sasakyan ni Ate Marcelo, na kanina pa pala naghihintay sa labas ng perimeter, kinuha ko ang aking tablet. Marcelo, i-finalize ang liquidation ng lahat ng De La Vega assets. Everything goes to the victims fund. Wala akong ititira, kahit ang mansyon, utos ko. And you, ma'am? Saan po kayo pupunta? Tanong ni Marcelo. Tumingin ako sa aking ina. Pagkatapos ay sa refleksyon ko sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawa ni Alvaro. Hindi na ang biktima ni Imelda. Siya ay isang reyna na walang trono, ngunit may buong mundo sa kanyang paanan. Pupunta tayo sa presento, sabi ko. Gusto kong makita ang mukha ni Imelda kapag nalaman niyang ang legacy of blood na inaasahan niya magliligtas sa kanya ang mismong magseselyo ng kanyang selda habang buhay. Habang binabagtas namin ang kalsada, naramdaman ko ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bagong pahina ng aking buhay. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ang peklat ng operasyon sa aking tagiliran ay kumikirot, ngunit ang bawat kirot ay isang paalala na ako ay buhay, na ako ay nagtagumpay. Pagdating sa presinto,
Tumambad sa akin ang isang gulo ng mga reporter. Ngunit sa gitna ng silaw ng mga flash ng kamera, nanatili akong matatag. Pumasok ako sa loob at dinala ako sa interrogation room kung saan nakaupo si Imelda, nakaposas at tila isang matandang gusgusin. Nang makita niya ako, muling bumalik ang kislap ng galit sa kanyang mga mata. Elena, you destroyed everything! My son is dead because of you! Naupo ako sa tapat niya. Walang mesa, walang distansya. Tinitigan ko siya sa mga mata hanggang sa siya ang unang bumitaw ng tingin. Alvaro is dead because of your greed, Imelda, mahinohon kong sabi. He died trying to save me from the monster you created. And now, you have nothing. No son, no money, no name. Ang tanging matitira sa'yo ay ang alaala ng lahat ng taong sinira mo. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang aking bawat salita. I am the legacy of blood, Imelda. At hanggat humihinga ako, sisiguraduhin kong ang pangalang De La Vega ay magiging simbolo ng kahihiyan sa kasaysayan ng bansang ito. Enjoy your stay here. It's the only home you have left. Tumayo ako at lumabas. Hindi pinapansin ang kanyang mga hiyaw ng sumpa. Sa labas, hinihintay ako ni Nanay Corazon. Nagyakap kami, isang yakap na nagtatapos sa lahat ng grama, lahat ng sakit, at lahat ng paghihigante. Ang umaga ay tuluyan ng sumapit. At sa ilalim ng sikat ng araw, ang bagong Elena ay malayang naglalakad, handang harapin ang bukas na siya na ang may hawak. Nakaupo ako sa likod ng aking bagong desk, sa isang opisina na hindi nababalutan ng ginto o ng mabigat na pangalan ng mga De La Vega. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay malinis, walang bahid ng alikabok ng nakaraan. Sa harap ko, maingat na inilapag ni Ate Marcelo ang huling set ng mga dokumento. Ito na po ang lahat, Ma'am Elena, sabi ni Marcelo, may halong paghanga at respeto sa kanyang boses. Ang lahat ng ari-ariya ng mga De La Vega ay opisyal nang nailipat sa Corazon Rafael Trust Fund. Ang mansyon, nagsimula na po ang konstruksyon para gawin itong isang public sanctuary at rehab center para sa mga biktima ng domestic abuse. Wala na pong natitirang asset sa ilalim ng pangalan ni na Imelda at Gabriel. Kinuha ko ang fountain pen. Ang bawat pirma ko sa mga pahinang ito ay tila isang huling hantong para sa imperyong binuo sa kasamaan. Hindi ko naramdaman ang pait. Ang naramdaman ko ay ang kagaanan ng isang taong sa wakas ay nakabitaw sa isang dambuhalang angkla. And Doña Imelda? Tanong ko habang isinasara ang folder. Tinanggihan po ng korte ang kanyang petition for bail. Ang ebidensyang inilabas ng microchip mo ay masyadong mabigat. She will spend the rest of her life behind bars, kasama sina Isabella at Marco, sagot ni Marcelo. Si Gabriel naman po ay nasa ilalim na ng kustudya ng Interpol. Wala na silang balikan, ma'am. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa baba, nakita ko ang aking ina, si Corazon, na naglalakad sa garden ng gusali. Kasama niya si Yaya Rosa at kapansin-pansin ang tawa sa kanilang mga labi. Ang makita ang aking ina na malaya at masaya ay ang tanging legacy na pinapahalagahan ko ngayon. Marcelo, i-cancel mo ang lahat ng appointments ko sa hapon, sabi ko nang hindi lumingon. Pupunta ako sa sementeryo. Para po kay Alvaro? Para sa huling paalam, maikli kong sagot. Pagdating ko sa sementeryo, ang hangin ay banayad at may amoy ng mga sariwang bulaklak. Tumayo ako sa tapat ng puntod ni Alvaro. Walang maraming seremonya, walang maraming tao. Isang puting rosas lang ang inilagay ko sa ibabaw ng marmol. You died trying to be a man, Alvaro. Bulong ko. Hindi ko malilimutan na sa huling sandali, pinili mong protektahan ako. But that doesn't erase the 7 years of pain. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayoko nang bitbitin ang galit na ito sa bagong buhay ko. Dahan-dahan akong tumalikod. Ang paglalakad ko palayo sa puntod na yon ay ang pormal. Napagtatapos ang kabanata ko bilang isang De La Vega. Sa bawat hakbang ko sa damuhan,
nararamdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso para sa aking sarili. Pagbalik ko sa sasakyan, nandoon si Nanay Corazon, naghihintay sa loob. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Saan tayo, anak?" tanong niya. "Kahit saan, Nay," niniti ko. "Kahit saan na malayo sa anino ng mga De La Vega. Gusto kong simulan ang kumpanya na matagal ko nang pinapang-arap. Ang kumpanya ang pundasyon ay integridad, hindi dugo. Alam kong kaya mo, Elena. You are the strongest woman I know." Habang binabagtas namin ang highway, tiningnan ko ang aking sarili sa side mirror. Ang babaeng nakikita ko ay may mga peklat sa katawan at sa kaluluwa. Ngunit ang mga peklat na ito ay hindi natanda ng pagkatalo. Sila ay mga medalya ng aking pakikidigma. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ay nagbigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang kadiliman ay darating, alam ko yon. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng sulo. Wala nang takot, wala nang bulag na pagsunod. Ang reyna ng mga De La Vega ay patay na. At sa kanyang abo, isinilang ang isang babaeng malaya, matatag at higit sa lahat, buo. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bawat hibla ng hanging malaya. Ang daan sa harap ko ay mahaba at hindi sigurado, ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, alam ko kung sino ang nagmamaneho. Marcelo, pakihinaan ang aircon! Sabi ko habang sumasandal sa upuan. Gusto kong marinig ang tunog ng labas. Gusto kong marinig ang tunog ng mundo na naghihintay sa akin. At sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang payapang ngiti ang nanatili sa aking mga labi. Ang digmaan ay tapos na. At ako ang nag-iisang nanalo.